Kung nagbabala kayo maging online seller, guys, ito ang perfect video for you. So, isi-share ko habang nag-aayos ako. Dahil mamaya may pupuntahan kaming burol ng nanay ng friend ko. Pero, sige, I'll try to stop na lang din minsan kapag para mas ma-explain ko sa'yo. But anyway, guys, tawag dito, nagpa-ayos na ako ng BIR ko. At ito yung COR or core na tinatawag nila, guys. Actually, dalawa to. Yung isa is nasa bahay na ng mama ko, tsaka yung isang color green na may nakalagay doon na, try ko na lang i-share dito. Basta, color green siya na nakalagay doon yung business name mo, PIN number, branch code, etc. or full name mo. So, yon nagpunta kami ng BIR Las Piñas last week. Wala kaming anything na pinaayos doon. Kami lang talaga. Yung first punta ko, ayun, actually nakadalawang balik ako doon kasi yung first punta ko, since yung Las Piñas yung gamit kong address doon sa Times, guys, sa Las Piñas, kasi yung license ko Las Piñas, hindi pa siya married name. Di ko ilang years na ba kaming kasal ng husband ko, matagal na, magte 10 years na kaming kasal, pero hindi ko pa siya pinapaayos kasi kada magpaparenew ako ng lisensya, hindi ko dala yung marriage contract ko, so hindi ko siya napapaiba. So, medyo na-hassle ako dun. So, yun yung dapat i-consider nyo kapag magpapaayos kayo ng BIR, kailangan yung mga ID nyo pare-parehong apelido. Kasi kung hindi, kung married kayo, kailangan nyo ng marriage certificate. Ano masabi ko? Marriage contract ba? Marriage certificate. Yun. Yun, medyo sa DTI ko, married ako, tapos sa ID ko na pinakita na Las Piñas is yung single ko pa na apelido. So, medyo na-hassle ako. Nag-ask sila ng nag-ask sila ng marriage certificate namin. So, bumalik pa talaga ako doon. Pero pinoses nila, binalik ko na rin yung marriage certificate. So, make sure guys ha, na pare-pareho yung apelido nyo. And then after nun, since hindi pa ako nagpi-print online, na pwede naman, gusto nyo i-print nyo na guys. Parang, 1909 yata yung isa about sa payment. Nasa kotse kasi lahat. Tapos 2303, ito yung BIR form. Tapos 2303, yeah. Tapos basta ang daming forms eh. Parang sa payment yung forms niya is parang 2, 4 yata. Or sa ibang forms pa, ang daming forms talaga. Kung mas okay na siguro guys na mag-print na kayo or sumama kayo ng partner nyo or talagang kumatsaga kayo, agahan nyo na kasi kapag pasok nyo doon sa BIR, ang dami talagang fill upan. As in, sobrang dami talaga. And then, syempre, kailangan may TIN number kayo. Yun ang importante. TIN talaga. And then, ang ipe-prepare nyo lang naman is ID. Tapos, sorry guys, tumawag si mama. So, basta ang daming forms talaga na fill upan nyo. Kaya kailangan ready kayo. Pagdaran kayo ng sariling ballpen nyo. And mag-ready talaga. Yun nga, TIN. Yung kailangan ng TIN number nyo and all. Ayan, TIN number lang naman. Tapos ID lang. And then, medyo naguluhan lang ako sa process dun sa BIR Las Piñas. Kasi yung counter na si ate dun, medyo ang ginagawa niya is tatawagin niya lahat ng numbers like kunwari 28, at kunwari 25, 26, 27, ang dami. So, sabay-sabay. Eh, ang ina-expect ko, ang gagawin niya is, tatapusin niya muna tong number na to bago magpo-proceed sa isang number. Parang ganun eh. So, ang nangyari, nagka-rumble-rumble yung papers, kailangan mong, miss, ano na pong update sa ano ko, tapos minsan magugulon siya, ay, asan na ba yan? Ganon. Kasi siya medyo old, matanda na rin kasi siya. Kasi wala yung una naming pinuntahan doon na girl, siguro rest day niya nung Thursday na yun na bumalik ako. Kasi Tuesday kami, di ba? Tuesday tayo unang pumunta or Monday? Parang Tuesday eh, tapos sabi niya, balik po kayo ng Thursday kasi may seminar, ganyan, tuturuan kayo. And ayun, basta Thursday, tapos wala yung una naming nakilala na nag-ayos ng paper ko kasi bumalik nga ako for marriage certificate, diba? So, medyo magulo. Kaya kapag medyo magulong ganon, i-update nyo talaga, miss, ano na pong updates? Asan na po yung paper ko? Ano pong next step? Ano na po yung... Hindi pwede yung aantay nyo lang kasi may pumunta doon 8 a.m., natapos na sila 1 p.m. pa, nauna pa yung iba, parang ganun. Kasi nga, ang gulo-gulo ng process nila doon. Pero dapat, di ba, kung number 25 ka, tapusin mo muna bago ka mag-jump sa next number.
So, yon medyo matagal ako nag-antay para mga 3 hours din after ng seminar. Kasi every Thursday may seminar sila, guys. I-check daw, ano sa'yo, yung mga kailangan mo. Pero may mga nakausap ako doon, nakasabay sa seminar, sabi nila na parang hindi nga masyado na-explain yata, masyado yung about sa mga ganyan. Kasi may alam na rin sila, pero umattend sila. Tapos, syempre may mga background, nag-research siguro sila. Hindi sila masyado na-satisfied doon sa seminar kasi nga parang hindi naman daw lahat nasabi, na-explain, tas gulong-gulo rin yung nag-explain. Parang gano'n, hindi lahat na-explain. Pero, okay na rin yon kasi kaya importante kung starting pa lang kayo. May mga bookkeeper naman na tawag dito, may mga bookkeeper na hindi kukuha ng malaking money for para mag-ayos ng papers mo. Hindi sila mapangsamantala. Ang minimum nila 500 pataas, depende sa business mo yan, guys. Pero kung starting ka pa lang talaga, nakakatuwa kasi yung bookkeeper na nakausap ko. Pag gusto nyo, guys, ibigay ko sa inyo yung Facebook account niya. Nag-aayos talaga siya. Yung mga doctors yung hawak niya, pero may mga iba pa siyang businesses. Nag-aayos siya ng BMBE and ng mga sa BIR. Pag gusto nyo, willing akong i-share sa inyo yung pangalan niya sa Facebook para makatulong din sa inyo kasi alam ko it's not that easy talaga na mag-start mag-ayos ng papers. Pero isa-suggest ko based sa experience ko after nyo mag-DTI, ayusin nyo na agad yung BMBE nyo para hindi kayo mataksan dito, guys. Basta hindi aabot ng 3 million yung puhunan nyo or yung kita nyo, parang something ganun. Yung kita nyo ata hindi abot ng 3 million. So, ayun, mag-ayos na kayo kasi ipapasa nyo rin ulit yan sa BIR. Ipapa-update nyo yan. At sabi nga nila, may benta ka for this month or wala, kailangan mong i-file yan. Magbabayad pa rin tayo sa BIR. Pero, yung mga ibang charges ng tax, wala na like sa mga TikTok, mga ganyan sa iba pang platform. So, ayan, kung alam niyo naman na hindi aabot ng 3 million yung kikitain nyo dito, ayan, ang gawin nyo after ng DTI, punta na agad kayo sa BMBE. Grabe, wala akong masabi sa Villar Sipag. Kasi, doon ako nag-ayos ng BMBE ko. Walang tao, walang pila. Ang bilis lang, wala pang 30 minutes na tapos ko na lahat ng dapat kong tapusin, guys. So, yon. And then, mag-a-avail kayo ng receipt. Parang ilang receipt yon worth 1,500. Yan. Tapos, kailangan nyo bumili ng mga journals. Bibili pa ako ng journals, guys. This week siguro, mga kailangan ko. Siguro ko ilalagay yung mga expenses and all. Kasi magsa-start pa lang naman ako ulit. So, yun lang naman yung gagawin nyo. Kaya lang yung pag-aantay, kailangan maglaan talaga kayo ng oras. Kasi iba-iba rin talaga yung kung paano mag-process sa counter. Medyo Tapos, pag naabutan pa kayo ng lunchtime, sabi nila may meeting, hindi pa na-aprobahan, hindi pa na-aprobahan, hindi pa na-sign, nasa-sign, nag-lunch daw, nag-lunch sa meeting. Sabi nga nung girl doon, sinabihan ko naman po na bago sila kumain, pirmahan na. Kaya nag-antay pa ako ng 1 oras, pero alam ko dapat no noon break pero sabi nung girl sa akin doon, yung matanda, na sinabihan ko naman po na bago sila lumabas, pirmahan na, kaya lang wala tayong nagawa, kumain pa daw, guys. So, ayun. So, ngayon, since late ko na ayos ng BMBE ko, kailangan ko ulit pumunta ng BIR sa counter 5 daw to update yung core ko na meron akong BMBE, tapos bibigyan pa yata nila ako, may process pa na sworn declaration or something na ipapanotaryo mo pa yon, na may copy rin sila, may copy ka, so another expenses ulit yun, guys. So medyo maglalabas talaga tayo ng money muna. Ayan, isa sa mga puhunan natin yan. Pero after naman ma-approve ng TikTok ang core natin, tuloy-tuloy naman na tayong bentahan at talaga naman kailangan sumunod naman talaga tayo sa law dito sa Philippines, di ba? So wala tayong magagawa. Pero ayun lang, yun lang, guys. Yun lang muna yung process ko. I-share ko sa inyo kapag naayos ko na yung BMBE ko, pati yung mga iba ko pang dapat asikasuin kasi kailangan ko nga ipasa yung BMBE ko. Doon ipapa-update ko yung core ko. Kasi next month, kailangan ko na mag-file agad-agad ng BIR ko. So, magpapa-assist ako doon sa bookkeeper na kausap ko. Yan lang.